Hallelujah. Handa po ba talagang ipalakpak ang ating mga kamay? Amen! Sino nga po ipalakpak nga po natin yung pinakamalakas para sa Panginoon? Hallelujah! Sabi po sa awit, ano ang maging panahon, ano ang pagkakataon, siya ay ating pupurihin. Amen po ba? Amen! Hallelujah, Jesus. Sige po. Sabi, ipalakpak nga po ng isang malakas sa taas ang ating mga kamay. Isang pang malakas! Hallelujah, Jesus. Sa ilaw po, O Diyos.
sabihin mo sa Diyos ang mga gusto mo sa Kanya. Ang mga gusto mong makuha ayon sa Kanyang kalooban. Huwag kang ikinig na alam mo ba masama sa buhay mo. Hilingin mo lang yung alam mo ibibigay niya na makakabuhat sa'yo. Sabihin mo, kung gusto mo kaligtasan ng iyong pamilya, sabihin mo sa Kanya. Kung gusto mo hindi na kayo magkukulang, sabihin mo sa Kanya. Kung gusto mo hindi na kayo magkakasakit, sabihin mo sa Kanya. Yan yung mga bagay na gusto ng Diyos na hinihiling mo sa Kanya. Huwag puro katayuan ang hinihiling mo sa Kanya. Minsan pa sabihin mo sa Kanya na mabuti na. Sabihin mo sa Diyos, Sinasamba kita, dakilang Diyos at Panginoon. Tunay ngang ika'y walang katulad, tunay ngang ika'y hindi nagbabago. Mabuti ang Diyos na sa akin ay nagmamahal. Pinupuri, sinasamba kita, dakilang Diyos at Panginoon. Tunay ngang ika'y walang katulad, tunay ngang ika'y di nagbabago. Mabuti ang Diyos na sa akin ay nagmamahal. yung pinaka-the best na pagpupuri, yung instrument. Pinupuri,
Praise God. Ayan. Na-feel niyo po ba yung presensya ng ating Panginoon? Amen. Salamat sa Panginoon pagkat sinamahan tayo sa mga oras na ito, sa kanyang banal na spirito. Na-feel niya yung place natin na samahan tayo sa ating pagpupuri at pagsamba. Amen po ba? Ngayon po, ang pagpapananampalataya natin sa Panginoon ay makikita sa gawa at sa mga action natin. Amen po ba? Kasama na dito po yung pakikinig po sa banal na salita ng Panginoon, na yung mga presence po natin, yung focus po natin ay dapat po naka-focus lang po sa banal na salita para po lubos po natin maunawaan ang paghahatid po ng ating tagapaghatid ng banal na salita. Yung mga distraction natin, i-disregard po natin pagkat isa yun sa mga armas ni Satanas para tayo po'y mawala sa focus kay Lord. Amen po ba? Amen. I-disregard po natin yung mga bagay na yun na ginagamit niya para lumayo tayo sa presensya ng Panginoon. Tayo po ngayon po ay maghanda na ng ang ating puso, ang ating isip, ang ating pandinig na may lawakan po ng Panginoon. Samahan po tayo. Bigyan tayo ng magandang kaunawaan at sa kaloob ng Panginoon na wisdom ay naway mabaon natin to hanggang sa pag-uwi natin. Amen po ba? Ngayon po, magsisimula na po tayo sa ating banal na salita. Ihahatid po ng ating buting pastor na si Pastor Mark Yanday. Salamat, sis. Minsan pa, palakpakan po ating Diyos na buhay. Yung palakpak na hindi masasabing palakpak na para sa tao. Malakas na ba yan? Minsan pa, yung pinakamalakas. Yung palakpak na hindi na pagpilitan. Praise God, purihin ng Diyos. Nag-bless po ba kayo sa ating pagsamba sa Diyos? Amen. Amen. Noong unang panahon po, ganyan po talaga ang pagsamba sa Diyos. Amen po. Amen. Kung maririnig niyo yung tinatawag na halal ng Israelita, kikilabutan po kayo. Alam niyo po ba yung sabay-sabay na maraming taong nagsisigawan? Imagine po rin niyo yan. Nanonood po ba kayo ng mga pelikula? Yung mga tribo-tribo. Yung mga tumutugtog sila, yung parang nagdidewang sila. Ganon po yung mga Israelites po noon. Sabay-sabay silang magdadrum, may mga instrumento po silang ginagamit para mag-ingay. Ngayon imagine po ninyo, kung maririnig po natin yun, ano po kaya ang mararamdaman natin? Ganon silang magpuri sa Diyos. Sabay-sabay silang sumisigaw, sabay-sabay na drum, kunyari, drum, sabay-sabay yan kakalambagin. Gitara, sabay-sabay, maraming gitara, sabay-sabay yan na. Trumpeta, sabay-sabay nilang hihipan yan. Ganon po kaya kaingay yun? Sa tingin ninyo, gano'n po kaingay yung ginagawa ng Israelita that time? Na-imagine po ba natin yung ginagawa ng Israelites? Kung paano sila magpuri sa Diyos? Gaano po kaya? Ngayon po nakikinig po si Satanas that time. Ano po kayang ginagawa niya? Inggit na inggit po si Satanas. Kasi kaya po siya naghimagsik sa Diyos kasi gusto niya rin siya po ay sasambahin ng mga anghel doon sa langit. Hindi naman po pwede na ganoon. Ngayon, pag nakakarinig siya ng ganyang praise and worship, naiingit siya, nagagalit siya, naiinis siya. Ngayon, kapag naiinis po kayo sa isang tao, ginagawa ninyo? Kuya, inis ka sa isang tao.
Nilalapitan mo ba yung tao na yun na naiinis ka? Di ba hindi talaga yun kasi naiinis ka? Ngayon pag naiinis si Satanas dahil nagpupuli tayo, anong ginagawa niya? Lumalaya si Satanas sa praise and worship. Amen. Yan po ang kapangyarihan ng praise and worship. Kayang magpalayas ng mga diablo. Amen po ba? Amen. Amen. Ayaw na ayaw niya na nagpupuli tayo sa Diyos. Amen po ba? Amen. Ayaw na ayaw niya na malaman niya na buhay ka pa ngayon dahil sa Diyos. Amen po ba? Amen. Kaya napakahalaga na alam mo na lahat ng bagay na tinatamasa mo ngayon ay sa Diyos. Kapag Amen. alam mo yan, hindi mahirap magpuli sa Diyos. Amen. Hallelujah. Amen po. Amen. Okay. Ako'y natutuwa at binigay natin yung the best natin sa Kanya. Sino yung bago dito? Ano yung pangalan? Joan. Ilang taon ka na, Joan? 10. Okay, ngayon ka nung naka-experience ng ganito? Naka-10. Ngayon, alam mo na ang sinasamba natin is Diyos ng buhay. Ngayon, paano natin siya sambahin? Sa tingin mo, may ideya ka. Nagbabasa ka ng Bible. Meron kang ideya kung paano siya sambahin. Yung tunay na pagsamba. Ngayon, magkakaroon ka na ng ideya. Sabihin ko sa'yo, magsaliksik ka ng may Bible kayo sa bahay. Sorry, madam. Madam. Sino mo? Nung isa, ano po sa may, ano po natin pala yan. Yung isang may talim na po ng marigosa. Nung mabay na po ito, na may traffic na sa mga. Welcome ka dito. Ano ba? Joan. Welcome ka palagi dito. Ayan. Kung gusto mong marami pang malaman tungkol sa Bible, punta ka lang din. At ang may papangako namin is, hindi kami magtuturo sa iyo ng pangit. Hindi ka lang tuturuan magnakaw dito. Amen. Amen. Hindi ka namin tuturuan na murahin mo yung magulang mo. Tuturuan Amen. namin na sundin mo siya. Amen. Amen. Okay? Lahat ng mga taong nagpatuloy na umating sa lugar na ito, naniniwala ako, binabago siya ng Diyos. Pero yung mga tao na hindi nagpatuloy, tinan niyo ang buhay nila. Nagpatuloy ba ang pagbabago sa kanya ng Diyos? Diba? Kaya kung gusto natin magbago, patuloy lang po tayo. Amen. Magpuro sa Diyos at makinig ng kanyang mga salita. Sabi sa John 15, kung kayo hiwalay sa akin, wala kayong magawa. Kung gusto niyo mamunga, manatili kayong nakakabit sa sanga. Sino yung sanga? Si Jesus Christ. Manatili tayong nakakabit sa sanga. Kasi kapag umiwalay tayo, ang sangang pinutol, makakapamunga pa ba? Hindi na. Ganon din sa spiritual. Kapag umiwalay ka sa Panginoong Yesus, hindi ka na makakapamunga. Ibig sabihin, hindi mo kayang magbago sa sarili mo lamang. Makakaya nating magbago sa pamagitan ng sa Kanya. Sige po, napahaba na yung intro natin. Usan natin sa Roma. Roma 6. Roma 6. Nakman. Nabibig na. Kung tutusin, ang topic talaga natin ngayon is sa pahayag. Pero dahil mayroon tayong baguhan, baka hindi niya masubayan yung aral sa pahayag. Kasi sa pahayag is hindi basta-basta. Kakaibang libro po yung pahayag. Kaya dito muna tayo sa
Roma 6. Nandiyan na po ba kayo sa Roma 6? Amen. Anong title po dyan? Naunawaan po ba? Sa title pa lang. Patay na tayo sa Kasalanan. ngunit buhay tayo kay Kristo. Ibig sabihin ng patay na sa kasalanan is hindi ka na gumagawa ng kasalanan. Amen po ba? Amen. Ngayon, buhay ka kay Kristo, ibig sabihin, isinasapamuhay mo ang buhay ng Panginoong Jesus. Amen. Ginagaya mo kung ano yung mga ginawa niya. Amen po. Amen. Okay, nasa tayo manalangin. Ang Diyos na buhay, nakila sa lahat. Salamat po sa oras na ito na kami nagkatipon upang makinig ng inyong banal na salita. Ama, dinadalangin ko ng inyong mga salita ay maging makapangyarihan sa lahat. Hindi po namin ito mapapakinggan naman. Kung hindi ito mapapakinggan namin, matatalim sa pinakamalalim na bahagi ng aming mga puso at ito po'y mag-uugat, tutubo at mamumunga sa aming buhay. Ama, gamitin yung lamang po ko bilang instrumento upang may pahayag ng inyong mga salita. Lahat po ng aking sasalitain ay yun lamang po kalooban niyo. Salamat po. Ito po aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Patay sa kasalanan, ngunit buhay kay Kristo. Amen. Verse 1. Ano ngayon ang sasabihin natin? Patuloy ba tayong magkakasala upang sumagana sa atin ang kagandahang loob ng Diyos? Mas maganda siguro, basahin natin itong umakit tayo ng konti sa 20. Sa 20. Hindi nyo na ililipat. Hindi nyo siya ililipat. Yes, ma'am. Para maunawaan natin itong verse 1. Sabi dito ni Apostol Pablo, nagsasalita po dito si Apostol Pablo. Saan niya sinulat itong aklat na ito sa mga taga Roma. Okay, sa 20, na magkaroon ng kautusan, dumami ang pagsuway. Amen po ba? Na magkaroon ng kautusan, dumami ang pagsuway. Lalaman naman natin ng unang panahon ng kautusan is isa lang. Sino nakakatanda? Ng kautusan ng unang panahon ni Iba't Adan, is isa lang. Oo. Ibig sabihin, yun pa lang ang kasalanan kapag sinuway yun. Ngayon, panahon ni Moises, ilan yung kautusan? 10. Dumami, di ba? Sa panahon natin ngayon, di ba, napakarami na. Kasi basahin mo yung Biblia, napakarami dyan na wag. Amen po ba? Verse 20, na magkaroon ng kautusan, dumami ang pagsuway. Kung wala sanang kautusan, walang pagsuway. Ngunit sa pagdami naman ng pagsuway ay lalong sumagana ang kagandahang loob ng Diyos. Ano po ba? Dumami ang pagsuway, sumagana rin ang kagandahang loob ng Diyos. Tinubos niyo pa rin tayo sa tiyak na kapahamakan. Amen po. 21. Kaya nga kung paanong naghahari ang kasalanan sa pamagitan ng kamatayan, gayon din naman maghahari ang kagandahang loob ng Diyos sa pamagitan ng pagpapawalang sala. Alam po ba natin yan kung paano tayo magpapawalang sala? Alam po natin. Kapag Kristiyano tayo, dapat alam natin yan. Amin po ba? Paano tayo magpapawalang sala? Tanggapin natin ang Panginoong Jesus. Pagsisiyan natin, talikdan ang ating mga kasalanan. Amin po. Manampalataya tayo sa ginawa ng Panginoong Jesus doon sa krus ng Kalbaryo. Okay. Ito'y magdudulot ng buhay na walang hanggan sa pamagitan ng ating Panginoong Jesucristo. Okay na. Meron tayong background sa ito, yung para maunawaan natin itong verse 1. Roma 6 verse 1. Sabi dito, verse 1, ano ngayon ang sasabihin natin? Alam niyo po si Apostol Pablo is advanced din mag-isip.
alam niya rin kung merong mga abusado. Amen po ba? Ngayon, dahil narinig niyo naman ito, di ba? Dahil dumami ang pagsaway, dumami rin ng kagandahang loob ng Diyos. Ngayon, maraming abusado. Umaasa na lang sila sa kagandahang loob ng Diyos. Kasi alam naman, yung Diyos lipat na ito. Patatawarin ako ng Diyos. Basta mamaya pagtulog ko, Panginoong Diyos, linisin niyo po ako ng banal na dugo ng Panginoong Jesus. Tapos kinabukasan na naman, panibago na naman, gawa ka na naman ng kasalanan. Ano yun? Anong tawag sa mga ganong tao? Abusado. Yun po ba ang gusto ng Diyos? Maging abusado tayo? Si kakasala upang sumagana sa atin ang kagandahang loob ng Diyos. Anong ibig sabihin ng gusto pa diyan? Tinatanong niyo tayo. Dahil ba nalaman natin na ganun ang Diyos natin? Nagpapatawad, aabusuin ba natin? Hindi. Sabi niya Apostol Pablo, verse 2, hindi. Tayo'y patay na sa kasalanan. Simula nung tinanggap natin ang Panginoong Yesus sa ating buhay, patay na po tayo sa kasalanan. Amen po. Amen. Amen, George, ha? Mamaya makikita kita sa kalye, ikaw yung narununtok doon. George. Okay. Baka mamaya ikaw yung siga din, George, ha? Hindi naman, George. Okay. Tayo'y patay na sa kasalanan. Paano pa tayo mamumuhay sa pagkakasala? Di ba? Kapag patay ka na sa kasalanan, paano ka mamumuhay sa pagkakasala? Patay ka na dun eh. Di ba? Pero kung patay, sinasabi mong patay ka na sa kasalanan, pero nakikita naman sa buhay mo, gumagawa ka pa rin. Totoo kaya na patay ka na dun. Ibig sabihin, hindi pa, di ba? Maliwanag na yung mga gawa natin na nagpapatunay kung patay na tayo sa kasalanan. Amen po. Verse 3, hindi ba ninyo alam na tayong lahat na nabautismuhan kay Kristo ay nabautismuhan sa kanyang kamatayan? Sino nandito yung nabautismuhan? Amen. Okay. Parang kunti lang ah. Sino dito nabautismuhan? Amen. Sino pa? Ay, si George, hindi pa. Ako si Joan. Sabi dito, hindi ba ninyo alam na tayong lahat na nabautismuhan kay Kristo Jesus ay nabautismuhan sa kanyang kamatayan? Diba? Pag nabautismuhan ka na kay Kristo Jesus, nabautismuhan ka na ng kanyang kamatayan. Verse 4, sa makatwid tayo'y namatay na at nalabing nakasama niya sa pamamagitan ng bautismo, upang kung paanong binuhay muli si Kristo sa pamamagitan ng dakilang kapangyarihan ng Ama, tayo rin ay magkakaroon ng panibagong buhay. Alam niyo po ba yung pagkabuhay na muli? Ang pinakapanganay po natin is si Jesus Christ. Kung paanong si Jesus Christ ay namatay. Diba? Sino din nakakalam ng istorya ni Jesus Christ? Siya'y bumaba sa lupa upang tayo tubusin. Nilibak siya ng mga Hudyo. Pinako siya sa krus. Ngayon, kapag pinako sa krus, mabubuhay ba o mamamatay? Mamamatay. Dahil, bakit siya namatay? Kasi, tao po siya nung bumaba siya dito. Hindi po siya, bagamat siya Diyos, pinubad niya ang kanyang pagka-Diyos. Kaya nga maraming may question eh, bakit si Jesus Christ siya namatay? Diba? Naging tao po siya para mamatay para sa atin. Ngayon, nung namatay siya, ano nangyari? Patuloy ba siyang patay? Siya lamang po na mamukod tangi na nabuhay, na sinasamba ngayon. Si Ana namatay, nabuhay ba? Sino ba? Magbigay kayo ng example ng mga sinasamba ngayon ng mga tao. Mga elepante, di ba, sinasamba siya sa ibang bansa. Pag namatay yung elepante, nabubuhay ba? O bakit sinasamba ng tao? Hindi nabubuhay.
tayo, ipagmalaki natin na yung sinasamba natin is na buhay. Amen. Amen po. Hindi siya nanatiling patay. Amen. Amen po. Amen. Yung Diyos natin gumagalaw. Hindi na naman. Yung Diyos natin gumagalaw. Amen. Yung Diyos natin hindi nakahiga. Amen. Yung Diyos natin lumalakad. Amen. Yung Diyos natin may kakayahan magpabago ng buhay ng isang tao. Amen. Tignan nyo. Ang Diyos nila, kahit na marinig tayo, ang Diyos nila patay. Tignan nyo yung pamumuhay nila. Walang pagbabago. Diba? Amen po. Amen. Masakit yan sa kanila pero kailangan nating sabihin yan. Amen. Amen. Amen po. Amen. Kung yung masakit na yan, na pananalita, na bibitawan natin, iyan ang magpapagising sa kanila, sa kanilang kabulagan, spiritual, sabihin mo natin. Ang salita ng Diyos ay masakit, pero ang salita ng Diyos ay katotohanan, at ang katotohanan lamang ay magpapalaya sa atin. Amen po ba? Amen. Amen. Kaya huwag din naman natin pampalaya ang ating Diyos. Sa pag-atin natin dito, pakita din naman natin na patuloy yung pagbabago natin. Amen. Huwag natin ipapaya. Huwag natin dudumisan ang salita ng Diyos. Amen po. Amen. Mas maganda ng tinutuligsa tayo nang dahil nagtataas tayo ng kamay. Mas maganda na tinutuligsa tayo dahil nagkahaliluya tayo. Mas maganda ng kinakantsawan tayo dahil hallelujah, praise the Lord tayo, sayaw-sayaw sa Diyos. Kaysa naman, tinutuligsa tayo dahil may ginagawa tayong masama. Hindi tayo nanguha ng kahoy sa mundo. Amen. Parang may naalala. Amen po ba? Amen. Okay. Naintindihan ko yun, yung part na yun. Mas maganda kung tinutuligsa tayo ng mga tao dahil sa bumubuting gawa po natin. Amen po. Okay. Anong verse na po tayo? 6. Yan ang gusto ko kay George. Verse 6. Alam natin na ang dati nating pagkatao ay naipako na sa krus. Ano daw? Yung dati nating pagkatao is naipako. Dun sa krus. Diba? Kung napako na dun, huhugutin pa ba natin ulit para isuot ulit natin? Diba hindi na? Alam natin na ang dati nating pagkatao ay naipako na sa krus. Kasama niya. Sino niya? Si Jesus Christ. Upang mamatay ang ating makasalanang pagkatao. At nang hindi na tayo maalipin pa ng kasalanan. Ulitin natin. Ang salita ng Diyos ay makapangyarihan. Ulitin natin. Alam natin na ang dati nating pagkatao ay naipako na sa krus kasama niya. Diba? Kaya tayo tinatawag na born again. Diba? Tingin ng anak na muli. Yung dati ng pagkatao is wala na. Amen po. Hindi pwedeng pag tinawag kang born again is walang transformation. Pag tinawag kang born again, may transformation na mangyayari. Yung dati mong ikaw, wala na yun. Amen po. Dati kang hindi naliligo, ngayon naliligo na. Amen po ba? Okay. Ano ba? Dati kang bad breath. O, ngayon, isipin nyo na. Alam na alam ni George na. Hindi nagpupuri sa Diyos, ngayon nagpupuri ka na. Dati hindi ka nagtataas ng kamay, ngayon nagtataas na ng kamay. Dati mo lang hiya, ayaw mo kayo. Dati mo hiya, ayaw mo hiya. Bakit natin yung walang hiya? Hindi. Yung sinabi ni Richard, salita po ng kanya, may makaka-encuentro po kayo dyan sa labas ng mga ganyan.
Yung parang maging handa po tayo sa yung mga binabato ng tao. Kunyari, paano pala kung dati ako mabait, di magiging masama na pala ako nila ngayon mabait. Pinusupuin po tayo ng mga tao minsan. Kaya maging handa po tayo. Hindi ko sinabi na si Kuya Richard yun. Walang po si Kuya Richard nagpapatawa lang siya. Pero tandaan ko rin yun, marami po tayong may kwento sa mga mas na ganyan. Maging handa tayo na magpaliwanag sa mga tao kung ano ang totoong kahulugan ng born again. Amen po. Okay. Pag born again ka na, yung mga dati mong ibig sabihin po ng born again, yung mga dati mong masasama na ginagawa is wala na. Yung dati mong masamang pagkatao is wala na. Amen po. Yun po ang ibig sabihin ng salitang born again. Okay po. Okay. Verse 6, alam natin na ang dati nating pagkatao ay naipako na sa krus kasama niya upang mamatay ang ating makasalanang pagkatao. Mamatay ang ating makasalanang pagkatao at nang hindi na tayo maalipin pa ng kasalanan. Kasi kung kanino ba tayo magpapalipin? Tanungin ko po kayo, saan nyo gusto magpalipin? Sa kasalanan o sa Diyos? Sa Diyos. Kapag alipin ka ng kasalanan, ibig sabihin, sinusunod mo yung kasalanan. Amen po. Kapag alipin ka, kunyari, alipin ko kayo. Ibig sabihin, sinusunod. Di ba sa mga nangangamuhan, alipin tayo nung nagpapasahod sa atin. Ngayon, dahil pinapasahod nila tayo, alipin nila tayo, anong ginagawa natin? Sinusunod natin sila. Amen po. Ngayon, kapag alipin ka ng kasalanan, ibig sabihin, sinusunod mo yung kasalanan. Kapag alipin ka ng Diyos, ibig sabihin, ang sinusunod mo ay ang Diyos. Ngayon, papipiliin po kayo, saan mo gusto mong palipin? Sa kasalanan o sa Diyos? Amen. Maliwanag na sa Diyos yung sagot po ninyo. Kaya, ipakita po natin na hindi tayo alipin ng kasalanan, kundi alipin tayo ng Diyos. Ibig sabihin, pag alipin tayo ng Diyos, sinusunod natin itong kanyang banal na salita. Kasi alipin tayo ng Diyos. Amen po ba? Okay? Verse 7. Sapagkat ang namatay na ay pinalaya mula sa kapangyarihan ng kasalanan. Kapag namatay ka na sa kasalanan, pinalaya ka na sa kapangyarihan nun. Diba? Ano yung kapangyarihan ng kasalanan? Sino nakakala? Yung kamatayan. Kapag nagkasala ka, mamamatay ka. Meron po tinatawag na unang kamatayan at meron din tinatawag na pangalawang kamatayan. Ano po ba ang pinakamalalim na ibig sabihin ng kamatayan? Sino po ang nakakala? Pinakamalalim na ibig sabihin ng kamatayan. Alam niyo po ba, sinasabi po ng Bible, ang ibig sabihin ng kamatayan is pagkahiwalay sa Diyos. Yung mawalan ka ng connection sa Diyos, relasyon. Kailan po naganap yung unang kamatayan? Sa panahon po ni Eva at Adan. Diba? Simula nung sinuway nila ang utos ng Diyos. Ngayon, kapag sinuway mo ang utos ng Diyos, ano nangyari? Kasalanan. Anong kapangyarihan ng kasalanan? Kamatayan. Yun po yung unang kamatayan. Unang pagkawalay ng tao sa Diyos. Naintindihan po? Yun po yung pinakamalalim na kahulugan ng kamatayan. Pagkahiwalay mo sa Diyos. Ngayon, kapag hiwalay ka sa Diyos, patay ka. Amen po. Amen.
konektado ka sa Diyos, buhay ka. Kaya makakaasa tayo na lahat ng mga konektado sa Diyos, pagdating ng panahon, may buhay na walang hanggan. Amen po. Parang hindi masaya. Kapag konektado ka sa Diyos, makakaasa po tayo na tayo po ay may buhay na walang hanggan. Amen. Sino pong gusto mauna doon? Okay. Kung ako po tatanungin, gusto ko na po. Amen po. Pero ayaw ng Diyos na maging makasarili tayo. Kapag nakilala po natin ang Diyos, ang gusto niya mangyari, ipakilala mo rin siya sa iba. Yun po ang gusto ng Diyos. Hindi yung pag nakilala ko ngayon, gusto mo na mamatay bukas. Magalit po ang gusto. Kapag nakilala mo ang Diyos, ang gusto niya mangyari, pahabain niya ang buhay mo para maipakilala mo siya sa iba. Amen po. Kaya ang mga lingkod ng Diyos, dapat kiniklaim natin kalusugan. Amen po. Huwag tayong papayag na hindi tayo malusog. Dapat malakas yung pananampalataya natin na kapag lingkod ka ng Diyos, wala kang sakit-sakit. Kiling natin yan. Ama, naglilingkod ako sa iyo. Paano kung makapaglingkod sa iyo kung marami akong sakit? Paano ko sasabihin sa mga tao na kayo po yung nagpapagaling kung ako mayroong ganito? I-claim natin sa Diyos. Diba? At kapag maganda yung layunin ng panalangin natin, tinutugon ba ng Diyos o hindi? Tutugunin po niya. Sino pong nakilala sa akin? Diba? Nung unang arangkada ng pagsasama natin dito, ano yung itsura ni Pastor? Hindi. Yung may improvement ba yung nangyari sa akin? Siguro naman, alam ninyo na yung ulo ganyan-ganyan. Diba? Para po ako may epilepsy. Pero piniklaim ko po sa Diyos. Ama, naniniwala po isang araw, pag-gising ko, totally wala na yan. Yun yung piniklaim ko sa Diyos. Naniniwala ko. At iyan pong piniklaim ko na yan, balang araw, ipagpapatok po yun sa maraming tao. Pag nakilala ko, kung makikilala lang mo at sistema ng Panginoon, itong ulo ko, hindi ko ito mapitilan na bagay mo yan. Diba, Jason? Jason yun. Pero ngayon, di ba? Meron pa rin naman, pero hindi na ganun ka Yung pagbuwan dito bitch ng power good na yun siyang nagbuwa siya naman ito bitch, Pastor bitch. ayun. Ngayon, kailangan po natin i-claim sa Diyos yung kagalingan natin. Kasi hindi rin natin masasabi sa tao na ang Diyos din nagpapagaling kapag ikaw hindi mismo nakaranas ng kagalingan. Diba? Kailangan kiniklaim natin sa Diyos yan at samahan natin ng pananampalataya. At naniniwala ako dahil sinabi ko sa inyo ngayon, nagagaling ako 100%. Darating yung time doon, gagaling ko. Hindi nyo na makikita yung ulo ko na. Jason, tuwang-tuwa si Jason pag nakikita ko eh. Amin mo. Okay. Kailangan lang naman na itaas mo ang Diyos para gumawa siya ng iba sa buhay natin. Amen po. Amen. Wala tayong mabubuhay rin tayong kasama niya. Diba kanina sabi ko, si Jesus Christ yung pinakapangalan natin sa pagkabuhay ng muli. Sabi dito, kung tayo'y namatay ng kasama ni Kristo, naniniwala tayong mabubuhay rin tayo kasama niya. Diba? Mabubuhay tayo muli. Nananabik po ba tayo doon? Sa pagkabuhay ng muli?
Alam niyo ba sa pagkabuhay ng muli, wala ng kamatayan? Amen. Habang buhay na. Kung doon ka sa langit pupunta habang buhay, nung nasa langit ka. Pero kung doon ka mapupunta sa impyerno, is habang buhay ka rin. Doon. Nakakamukot. Sino gusto pumunta doon? Sa impyerno? Sino gusto? Ibig sabihin, kung ayaw po natin doon, mamatay po tayo sa kasalanan. Amen po. Amen. Okay. Others, kung gusto natin magtayong pupunta doon sa impyerno, mamatay tayo sa kasalanan. Di ba? Huwag kang padadala sa mga barkada. Di ba, George? Huwag padala ka lang kay Yunin. Hindi ka niyan ititigaw. Itsura pa lang. May tiwala ka ba sa itsura na yun eh? Meron po. Maniwala ka lang. Si George may tiwala kayo yun. Si Yulin parang malalaman sa yun eh. Buti pa yung ibang tao may tiwala kayo yun eh. Pero si Yulin parang siya yung walang tiwala din sa sarili. Sabi namin, Amen po. Amen. Okay. Verse 9. Alam nating si Kristo na muling binuhay ay hindi na muling mamamatay. Di ba? Hindi na muling mamamatay. Tayo rin po ay pag binuhay na muli, hindi na tayo mamamatay. Amen. Wala nang kapangyarihan sa Kanya ang kamatayan. Maging sa atin, wala nang kapangyarihan ng kamatayan. Kapag binuhay po tayo muli. Kapag nagbalik na ang Panginoong Jesus. Amen po. Bubuhayin tayo muli. Verse 10, nang siya'y mamatay, namatay siya ng mainsanan para sa lahat ng panahon dahil sa kasalanan. Ulitin natin, nang siya'y mamatay, sino yung siya? Si Jesus Christ. Nang mamatay si Jesus Christ, namatay siya ng minsanan. Ano sabi? Minsanan. Ibig sabihin, isa lang. Isa lang yung pagkamatay ni Jesus Christ. Pero anong ginagawa ng mga tao tuwing Semana Santa? Taon-taon, pinapatay nila si Jesus Christ. Diba? Ang Panginoong Jesus na mamatay ay minsanan na. Amen po. Amen. Amen. Nang siya'y mamatay, namatay siya ng minsanan para sa lahat ng panahon dahil sa kasalanan. At ang buhay niya ngayon ay para sa Diyos. Amen po. Amen. Kung ang Panginoong Jesus, ang buhay niya ay para sa Diyos, tayo din dapat magtagasunod niya. Ang buhay natin ay para sa Diyos. Amen po. Amen. Verse 11, kaya dapat din ninyong ituring ang inyong sarili bilang patay na sa kasalanan. Ulitin natin, kaya dapat din ninyong ituring ang inyong sarili bilang patay na sa kasalanan. Diba? Paulit-ulit, pinagdidiinan, kailangan nating mamatay sa kasalanan. Ngunit buhay para sa Diyos. Kapag patay ka sa kasalanan, buhay ka naman sa harapan ng Diyos. Doon tayo nabubuhay sa harapan ng Diyos eh. Kung tinatanggal natin yung mga kasalanan natin, nabubuhay tayo sa harapan ng Diyos. Amen po. Amen. Habang kasing tinatanggal natin yung kasalanan, lalo tayong lumalapit sa Diyos. At kapag nalalapit tayo sa Diyos, ang Diyos natin buhay, nabubuhay tayo. Amen po. Amen. Kapag gawa naman tayo ng gawa ng kasalanan, papalayo ulit tayo sa Diyos. Amen po. Amen. Verse 10, nang siya'y mamatay, namatay siya ng minsanan para sa lahat ng panahon dahil sa kasalanan. At ang buhay niya ngayon ay para sa Diyos. 11, kaya dapat din ninyong ituring ang inyong sarili bilang patay na sa kasalanan, ngunit buhay para sa Diyos. Sapagkat kayo'y nakipag-isa na kay Kristo. Lahat naman po siguro dito nakipag-isa na kay Kristo. Amen po. Amen. Hindi nakipag-isa kay Satanas. Kay Kristo po tayo nakipag-isa. Amen. Si Jesus Christ po is
Sabi sa pahayag sa yung, kung sa ikakasal sa yung lalaki, anong tawag sa lalaki? Groom. Groom. Sosyupas. Sosyupas. Police. Groom. Ayan, groom. Tapos yung babae, Right. bride. Yung mga mahinay na sa English, may nalala ko sa English. Baka yung slice bread, naging slice bread na. Slide bread. Original. Ako din po yung minsan pero naamin ko po yun na ako po yung hindi ako 100% magaling sa English pero ginagawa ko po yung the best ko para matutuloy. Amen po ba? Amen. Kaya yung groom si Jesus Christ. Groom. Yun. Tayo po yung bride. Pagdating ng panahon, kakasal tayo kay Jesus Christ. Amen po. Magiging isa na. Isa na. Ulitin natin, kaya dapat din ninyong ituring ang inyong sarili bilang patay na sa kasalanan. Ngunit buhay para sa Diyos, sapagkat kayo'y nakipag-isa na kay Kristo Jesus. Di ba yung mga nagpakasal, kayo'y isa na. Di ba? Yung mga may asawa na dito. Yung mga asawa ninyo, isa na kayo. Darating ang panahon, may ikipag-isa tayo kay Jesus Christ. Kakasal tayo sa Kanya. Amen po. Verse 12. Huwag na ninyong paghariin ang kasalanan sa inyong mga katawang may kamatayan upang hindi na ninyo sundin ang masasamang hiling nito. Ano sabi? Huwag na ninyong paghariin. Ibig sabihin, ikaw din mismo. Yung may desisyon kung paghahariin mo pa yung kasalanan sa sarili mo, di ba? Ikaw yung magde-decide kung paghahariin mo po yung kasalanan sa iyong katawang may kamatayan. Yung katawang may kamatayan, ito po yun. Itong kasalukuyang katawan natin. May kamatayan po po yan. Pero yung katawang ipagkakalog natin, next slide, wala na pong kamatayan yun. Amen po. Ang tinutukoy dito ngayon na katawan yung katawang may kamatayan. Anong sabi sa katawang may kamatayan? Huwag na ninyong paghariin ang kasalanan sa inyong mga katawang may kamatayan upang hindi na ninyo sundin ang masasamang hilig nito. Kapag hindi mo na pinaghari yung kasalanan, makakaiwas tayo na sundin yung masamang hilig. Itong katawang may kamatayan natin, ito po is masamang hilig nito. Amen po. Yan ang kalaban natin, yung mismong sarili natin. Amen. Amen. Kasi ang sabi nga sa kasabihan masarap daw yung bawal. Diba? Mismo yung sarili natin ng kalaban natin. Kunyari may diabetic ka, bawal sa'yo yung matatamis. Pero nga, masarap yung bawal. Kalaban mo mismo yung sarili mo eh. Kakalabanin mo yung sarili mo na mahilig sa matamis. Amen po. May sakit ka sa kidney. Bawal ka sa maalat. Kakalabanin mo ngayon yung sarili mo ngayon na wag kumain ng maalat. Di ba? Ang kalaban po natin na malakas, hindi lang si Satanas. Mismo yung sarili natin. Amen po. Kailangan nating patayin yung sarili natin. Huwag natin paghariin yung ano sabi? Huwag ninyo paghariin ang kasalanan sa inyong mga katawang may kamatayan upang hindi na ninyo sundin ang masasamang hilig nito. Verse 13, huwag na ninyong ipailalim sa kapangyarihan ng kasalanan ang alinmang bahagi ng inyong katawan bilang kasangkapan sa paggawa ng kasamaan. Amin po ba? Ano sabi? Ulitin natin. Huwag na ninyong ipailalim sa kapangyarihan ng kasalanan ang alinmang bahagi ng inyong katawan. Diba? Kunyari, yung kamay mo, pinapailalim mo sa kapangyarihan ng kasalanan, yung ginagawa ng kamay mo? Nanakaw. Kunyari, yung bibig mo, pinapailalim mo sa kapangyarihan ng kasalanan, ano ginagawa ng bibig mo?
nagmamalitis. Kunyari yung mata mo, pinapailalim mo sa pangyarihan ng kasalanan, anong tinitingnan niya? Jason, kinig-kinig. TikTok. Diba? Huwag na natin ipailalim. Huwag na ninyong ipailalim sa kapangyarihan ng kasalanan ng alinmang bahagi ng inyong katawan bilang kasangkapan sa paggawa ng kasamaan. Marami na po tayong malagos. Sa halip, pasakop kayo sa Diyos bilang mga taong namatay na at muling binuhay. Ulitin natin. Sa halip, pasakop kayo sa Diyos bilang mga taong namatay na at muling binuhay. At ihandog ninyo sa Kanya ang inyong katawan bilang kasangkapan ng kabutihan. Ihandog natin sa Diyos ang ating katawan bilang kasangkapan sa kabutihan. Diba? Paano natin ihandog yung katawan natin sa Kanya bilang kasangkapan ng kabutihan kung puno tayo ng paggawa ng kasalanan? Tatanggapin kaya ng Diyos yung paghahandog natin sa Kanya ng ating katawan? Bilang kasi kumbinsido sa tingin po natin, i-rate po natin yung sarili natin. Kung ihahandog po kaya natin yung ating katawan sa Kanya ngayon, tatanggapin po kaya ng ating Diyos? Diba? Hindi ko po kayo, ginajudge. Hindi ko rin ginajudge yung sarili ko. Wala ko kung ginajudge ngayon. Kundi ito po yung pinag-aaralan natin para maging aware po tayo. Amin po. Maging aware po tayo na kailangan talaga nating mamatay sa kasalanan. Amin po. Hindi pwedeng pag tinawag kang born again is marami ka pa rin ginagawa sa dati mong pagkatao. Pag tinawag kang born again, kailangan burado na. Wala ka nang ititira. Amin po. Nakikinig tayo ng salita ng Diyos hindi para manatili tayo makasalanan. Nakikinig tayo ng salita ng Diyos para makakilos ang Diyos sa buhay natin. Kapag napakinggan natin ang Kanyang mga salita, nagkakaroon tayo ng ideya kung ano yung babaguhin natin sa buhay natin. Amin po ba? Ang taong hindi nakikinig ng salita ng Diyos, nire-reject niya yung salita ng Diyos. Parang sinasabi niya na rin sa Diyos, hindi ako magpapabago sa iyo. Pero pag patuloy ka nakikinig sa salita ng Diyos, binibigyan mo ng pagkakataon ng Diyos na baguhin ka niya. Amen po. Kasi kapag napapakinggan mo ang salita ng Diyos, nalalaman mo ang tama at mali. At kapag nalaman mo na yung tama, anong dapat gawin? Itama mo yung sarili mo. Kapag nalaman mo na mali pala yun, yung ginagawa mo, tanggalin mo. Amen po. Hindi yung pipiliin lang natin kung ano yung gusto natin sundin. Amen po. At alam naman siguro ninyo na lahat ng tinuturo ko dito is binabasa ko sa Bible. Kaya, huwag po natin ugaliin na pinipili lang natin yung gusto natin sundin. Amin po. Kapag mahirap yung pastora. Pwede bang tsaka ko na lang susundin yan, pastor? Hindi po ganoon. Kapag tinawag kang born again, lahat tatanggalin mo yan. Amin po. Para makasigurado po tayo na sa muling pagkabuhay, kasama po tayo. Sa pagbabalik ng Panginoong Hesus, hindi tayo kakaba-kaba.
Sino dito handa na ba? Magkakatayan sa krusada. May kakatayan tayo naman ikita. Handa ka na ba? Handa ka na ba? Sa pagbabalik ng Panginoon Jesus. O kakaba-kaba ka ba? Para mawala yung kaba-kaba natin, mamatay po tayo 100% sa kasalanan. Para pagbalik ni Jesus Christ, hindi ka mahihiya sa Kanya. Panginoon, nandito ako. Malakas ang loob ko. Nakasama ako sa rapture. Pero pag alam mo sa sarili mo na hindi ka pa totally 100% nagbago sa sarili mo, kakaba-kaba ka ba? Kakaba-kaba ka pa. Nag-iisip ka pa kung makakasama ka ba talaga. Pero pag alam mo sa sarili mo, talagang alam mo sa sarili mo na naborn again ka, namatay ka, kasama ng Jesus Christ, hindi ka matatakot sa pagbabalik ng Panginoong Jesus. Maging sa kamatayan, physical, hindi ka matatakot. Sa pagtulog mo sa gabi, hindi ka matatakot na mamatay ka sa gabi iyon. Kasi alam mo, kung namatay ka sa gabi iyon, paggising mo, kapiling mo ng Diyos. Kaya lang naman natatakot ang mga tao na mamatay kasi hindi pa nila alam kung saan sila pupunta. Maraming Kristiyano takot pang mamatay kasi alam nila hindi pa sila sigurado sa kaligtasan nila. Amen po. Amen. Kaya kailangan nating mamatay sa kasalanan upang masiguro natin yung kaligtasan natin. Amen po. Lapit tayo matapos. Sa halip, pasakop kayo sa Diyos bilang mga taong namatay na at muling binuhay at ihandog ninyo sa Kanya ang inyong katawan bilang kasangkapan sa kabutihan. 14. Sapagkat hindi na dapat maghari sa inyo ang kasalanan. Diba? Sapagkat hindi na dapat maghari sa inyo ang kasalanan. Ulitin natin. Sapagkat hindi na dapat maghari sa inyo ang kasalanan. Pinagdidiinan. Hindi na dapat maghari sa atin ang ano ba ang kasalanan? Lahat ng pagsuway sa kautusan ng Diyos is kasalanan. Amen po. Kapag hindi mo sinusunod ang kanyang banal na salita, ang Biblia, kasalanan mo yan. Dapat ang maghari po sa atin ang kanyang mga utos. Sumusunod po tayo sa kanyang mga utos. Para mawalan ng kapangyarihan ang kamatayan sa buhay natin. Amen po. Huwag natin paghariin ng kasalanan. Ulitin natin, sapagkat hindi na dapat maghari sa inyo ang kasalanan dahil kayo'y wala na sa ilalim ng kautusan. Ano pong ibig sabihin na wala na sa ilalim ng kautusan? Anong ibig sabihin yan? Wala na sa ilalim ng kautusan. Alam niyo, wala na tayo sa ilalim ng kautusan kasi sumusunod tayo doon. Kahit na hindi pa tayo utusan, sumusunod na tayo ng kusa. Amin po ba? Hindi mo na kailangan paggalawin pa. Kapag tinanggap mo na si Jesus Christ, automatic sumusunod ka na. Hindi ka na pinupukpok pa bago pa bumaon. Ang isang tunay na Kristiyano, hindi pinipilit na sumunod. Amen po. Ang isang Kristiyano may pagkukusa po na magbago. Hindi mo kailangan lagi kang kinukonsensya para magbago. Hindi mo kailangan palaging pinapaalalahanan pa para magbago. Ang isang tunay na Kristiyano, oras na tinanggap mo si Jesus Christ, hindi ka dapat pinipilit na magbago. Kusaya sa sarili mo. Amen po. Amen. Magiging likas yan sa sarili mo. Kumbaga, kapag liwanag ka na talaga. Kapag kulay-pula ka na talaga. Hindi mo na kailangang pinturahan pa ng
ng ibang kulay para maging kulay ganoon. Di ba? Kailangan kapag Kristiyano na tayo, pagka-Kristiyano na tayo, amin po, alisin natin yung mga ano bang pwedeng maging example. Kunyari, sa pananalita natin, sino dito yung nadudulas pa pag nagsasalita, nakakapagmura pa, ganyan, sa expression. Hindi natin kailangan paalalahanan pa palagi na hindi natin binabanggit yun. Amen po. Kailangan kusan natin ginagawa. Amen po. Sino dito yung nanonood pa sa TikTok, na Jason? Hindi na. Ang tumitingin ng mga candy girls, hindi na. Kapag, ano po rin nyo, wala po tayong itatago sa Diyos. Maaring ngayon, wala tayong ginagawa. Nalasunod tayo ng church naman ngayon. Nag-aaral tayo ng salita ng Diyos. Tingin ka sa katabi mo, di ba? Ang bihig-bihig. Di ba? Parang hindi makabasag pinyan. Di ba? Ngayon lang kaya yan o pares din pagtabas? Pares din? Baka mamaya paghawak ng cellphone yun, serious ka agad, iba natin palawi. Di ba? Pagkatabi si Pastor ang sinashirts, Christian worship. Sinashirts si Carl, Pastor de Blacklis. Sinashirts si si Brother Eddie Villanueva. Pero pag talikod na ni Pastor, hindi ko na alam kung sino yung sinashirts ninyo. Sino na yung pinapanood ninyo. Amen po. Sabihin ko po sa inyo, maaaring makaligtas kayo kay Pastor, pero sa Diyos hindi. Amen. Maaaring dito sa loob ng church, pwede tayo magkunwari. Sa Diyos, hindi po tayo pwede magkunwari. Kahit ako po, na nagtuturo dito sa harapan ninyo, pwede akong nagbanal-banalan. Totoo po yan. Pwede akong magkunwari na banal ako. Pero sa harapan ng Diyos, alam ng Diyos kung sino po ako. Kaya kung alam natin na wala tayong maitatago sa Diyos, huwag na po natin pagpatuloy yung buhay na mapagkunwari. Amen. Kung ano po tayo dito sa pulpit, yun na rin po tayo paglabas ng bahay panambahan. Kung ano ka dito sa church, yan ka na rin sa paglabas. Hindi yung banal ka lang kapag araw ng linggo. Diba? Pero paglabas, wala na. Banal na aso na. Diba? Kailangan po tayong, ano po yung pinag-aaralan natin? Mamatay na sa kasalanan. Dapat na po tayo matapos. 14, sapagkat hindi na dapat maghari sa inyo ang kasalanan, dahil kayo wala na sa ilalim ng kautusan, kundi na sa ilalim ng kagandahang loob ng Diyos. Praise God. Handa na po ba kayo magpasakop sa Panginoon? Amen! Parang kulang pa yung convincing power ni Pastor. Handa na po ba kayo magpasakop sa Panginoon? Amen! Amen! Praise God. Ipagkatiwala po natin ang buong pagkatao po natin, ang buong kaluluwa po natin sa Panginoon. Amen po ba? I-surrender po natin lahat po ng mga alalahanin natin, lahat po ng mga worries